Hi everyone, this is Cece and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, we are going to repot some of my succulents na nanggaling sa veranda area. So before ko sila i-repot, binaba ko muna sila dito sa garage for about 3 days para matuyo yung potting mix nila kasi umuulan na naman sa amin dito. So first, let's have a recap ng mga succulents na i-repot natin. So i-repot natin sila kasi malaki yung pot nila para sa kanila, and pag nandun sila sa veranda area, rain or shine, malaki yung chance na ma-overwatered sila. So, kaya irerepat natin. And we are going to use cultured soil as top dressing. And gagamitin din natin yung tools na binigay sa atin ni Sisi. Thank you so much, Sisi. And ito yung potting mix na ginagamit ko. Yung usual potting mix ko is 50% loam soil, 50% pumice stone. So, ang una nating irerepat is yung heart choice. So, may root na to, kaya lang konti pa lang din. So, talagang kailangan natin siyang irepat kasi ma-overwater siya. Kasi palaging naulan dun sa may veranda area ngayong week na to. So, ayan, para safe, kahit ilagay natin siya sa rain or shine area, basta sakto lang yung pot niya para sa kanya, wala tayong magiging problema. The next one is another heart choice. So, dati kasi twin head to nung binili ko sa seller, and then pinaghiwalay ko sila kasi hirap ako magpat ng mga twin head. So, ang ginagawa ko pag nabila akong twin head, pinaghihiwalay ko para propagation na rin and safe, para kung mabuo yung isa, mamatay yung isa, at least meron kang reserve na isa. So, ganun yung thinking ko, kaya pinaghiwalay ko sila. At saka lapitin kasi ng millibags yung mga twin head. Kaya ayaw ko ng twin head. So, the next one na nirepat natin, I think it's a Hercules. Tapos, ito namang nire-repat ko now is may mga babies na siya. So, medyo nagmamashi na siya. Kasi nga, na-overwatered siya kasi ang laki ng pot niya. So, itong 3x3 na white square pot is tama lang sa kanila. Kasi yung mga succulent, ayaw nila ng maraming potting mix. Kasi pag na-water nga sila, tapos hindi nila kayang i-absorb lahat ng water na nakukuha nila from the soil and even the moist and the morning dew, so nagiging mushy, eventually magsistem rot sila. Kasi nga, yung mga roots nila sobrang nipis, tapos hindi din ganun kadami. So, kailangan talaga, sakto lang yung pot. Pwedeng mas maliit yung pot sa kanila, pero wag masyadong malaki para sa kanila. Yun talaga yung nagiging cause ng overwatering o pagkakaroon ng stem rot. Yun yung basic experience ko, yung sineshare ko sa inyo guys ha. Tapos yung madi ba, nirepat ko din kasi parang nawala na yung color niya. Siguro nga kasi laging basa yung potting mix niya. Yung top dressing na ginamit ko dati sa kanya is Akadama soil. Ngayon naman cultured soil kasi wala akong available na Akadama soil right now. So kaya cultured soil ang gagamitin natin. This one, yung nilirepat kong ito, hindi ko alam yung ID. I'm not sure if it is Mrs. Richard. I think it is a Mrs. Richard pero it's not a variegated one. So, baby na to from leaf propagation kasi nahulog yung leaf. So, inilagay ko lang dun sa pot. Malaki na siya. And then, may 2 maliit na babies pa plus another one. So, tatlo na yung babies. So, bali yung tatlo na yun na pinat ko is galing sa leaf propagation lang nung nahulog sa Mrs. Richard. Tapos, ito naman, may nakuha kong maliliit na tumubo na Fred Ives dun sa isang pot. Kinuha ko. Then, nirepat ko lang din. So, may Fred Ives ako dito sa may swing area. Malaki na siya. So, hindi masyado siyang maganda ngayon kasi, pero nung summer, malago siya. So, hindi ko siya mailagay sa veranda area. Kasi pag sa veranda area, usually, nagkaka-mealybug siya. Lapitin kasi ng mealybug sa mga Fred Ives. So, dun sa may swing area, hindi siya nagkaka-mealybugs. Kaya dun ko na lang siya nilagay. Pero medyo matanda na yung stem nun, and then nauubos na din yung dahon. Pero I guess, nakaka-survive yun doon kasi matagal na din naman siya doon. I think magwa 1 year na siya doon sa swing area.
Eto naman, kaya ko siya ire-repat. Sakto sana yung size niya dun sa pot niya. Kaso, nabiak naman yung pot niya. Ewan ko ba, hindi naman siya nabagsak. Siguro sa katagalan na rin ng pot. Kasi nga plastic sila, rain or shine area. So, nagiging brittle din yung plastic. Kaya, pero makapal naman yung white pot na yan. Kasi matagal na rin siya sa akin, 3 years na. So, siguro talagang end of life na yung pot. So, palitan na lang natin. So, we're finally done. Let's have a final and closer look. That's all for today's video, guys. I hope you like my sharing for today. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye.